Yo, what is up at welcome back sa walang kwentang vlog natin dito sa CPM to. At ngayong araw, di ba sinabi ko sa inyo nung nakaraan na ipapakita ko sa inyo yung loob ng bahay ko. Sa day 14 ko na nga pala kayo house tour dito kung ano ang pinagkaiba nito doon sa CPM 1. Kaya ngayon tamang-tama sa maligamgam na araw. Watching tie all the time with First of all, ito yung itsura niya sa harapan at papasok na tayo kasi kanina pa tayo dito sa labas. Pagbukas mo ganto agad makikita mo sa loob medyo creepy nga lang tignan kasi mahina yung ilaw. Tapos dito naman ay sa sala. May ilaw sa gitna, ang ganda tignan, tapos may libreng TV pa. Maganda yung lighting sa ilaw kasi pang realistic titignan kumpara doon sa CPM 1. bruh. At dito naman tayo sa kusina. Medyo madilim lang titignan. Pero mukhang madilim talaga. Putang ina, kaya pala mura kasi wala talagang ilaw dito banda at mukhang tayo pa ata maglalagay. Ngayon dito naman tayo sa pangalawang palapag at pag-akyat mo ganto agad bubungad sayo. Sobrang ganda ng ilaw, parang ikaw. O diba sobrang ganda ng lighting din dito sa second floor, realistic. Tapos may dalawang pinto, mukhang kwarto ata. Aba, sobrang dilim din dito ah. Parang kwarto ni Satanas. Medyo creepy din tignan dito sa kwarto kasi walang ilaw. Tapos meron ding kama dito. Kasya dalawang tao pero ako lang mag-isa hihiga. Labas na tayo dito kasi sobrang init. Dito naman tayo sa kabila. Mukhang mas malala pa dito ah. Bukod sa sobrang dilim, wala pang laman na kahit na ano. Akala ko kwarto at anong mapapala natin dito. Magkikidnap ba tayo ng mga bata at dito natin ilalagay at ibebenta natin mga organs nila para may pambili tayo ng Lamborghini. Tapos dito naman ano to, pintuan papuntang impyerno. Dito naman tayo sa may terrace. Maganda dito lalo na tuwing umaga ng alas 6 tapos paparisan ng isang mainit na kape. Kape ka muna. Papogi muna tayo saglit. Dito sa taas meron ding isang kwarto. Medyo madilim lang ah. Pero parang mas maganda pa ito kaysa doon sa kabila kasi maraming bintana dito. Tapos ang creepy din dito sa CR kasi walang ilaw, sobrang dilim. Meron ding kama dito, sakto-sakto pwede kayo mag-cardigan dito. Bastos ka! Tapos dito meron sanang terrace kaso lang hindi pwedeng mabuksan. Kaya iba na lang bubuksan ko. Sayang naman kung di mabubuksan kaya labas na lang tayo dito at papakita ko naman sa inyo ang pangatlong palapag. Wow, sobrang angas. Merong Christmas tree na natigas dito na mukhang bundok. Tapos ang lawak din dito sa rooftop ah. Pwedeng-pwede na kayo mag-car show dito. Tapos dito naman merong lamesa at upuan, tapos yung upuan pang upuan sa beach. Kaya yun lang muna sa house tour natin dito sa bahay ko, nakita nyo naman siguro lahat, putang ina nyo. Pero joke lang yun kasi mahal ko kayong lahat. Kaya yun, matapos ko na maipakita sa inyo yung bahay ko, kaya ngayon balik trabaho na naman tayo dito. Kaya ang gagawin na naman natin ngayon ay itong burnout at wingman tapos itong taxi driver. Bruh. Pero alam nyo na hindi natin yan magagawa na naman yung burnout kasi magmumukha lang tayong gago niyan. Kaya dito na lang tayo sa wingman. Okay! Pero ikinalulungkot ko kasi ang makakasama natin ngayon sa biyahe ay hindi si Kibuloy. Pero yung ugali para na ding si Kibuloy. Paano ko nga ba nasabing parang ugali ito ni Kibuloy? Tignan mo na lang. Okay.
Ang ingay mo naman at parang babanggain mo pa ako ah. Tere, sakay na agad tayo para masimulan na. Dati ka bang gago? Aba, nasabihan pa tayo ng gago ah. Pinagsasabi mo gusto ko lang naman sumakay. Pero totoo naman, dati na akong gago noong hindi ka pa nabuhay. Toyota Type R2. What the fuck? No! Sobrang angas naman ng sasakyan nito ah. Honda na Toyota pa. Kambal tayo. Aba, malay ko ba sa'yo kung magkamukha tayong dalawa? Aba, magkamukha nga. Ngayon pabalik na kami sa City 1. Putangin na tol! Mamamatay na tayo! Okay, natapos na din at medyo nakakahilo yun ah. Ngayon dito naman tayo sa taxi driver, pinakalas na gagawin natin. Kaya hanap na tayo ng pwedeng e-booking. Kaya ang sabi ay 5 kilometro ang kailangan, kaya hanap tayo ng mas malayo. Kaya ayun, sakto may nahanap na tayo. Hanapin na lang natin yung magiging pasahero natin. Okay. Saan ka makakakita ng taxi na ganto yung sasakyan? Siyempre sa akin lang. Parang pang wrong turn lang yung sasakyan ah. Di ko alam na nasa hotel lang pala naghihintay yung pasahero ko, kaya lumagpas ako dito at nagpakitang gilas. Sa sobrang galing ito yung nangyari. Sumakay ka na, taas-taas ka pa ng braso, mabaho naman kilikili mo. So ayun, nahatid ko na siya sa destinasyon niya at tignan nyo naman, kagubatan ba naman ano kaya gagawin niya dyan. Magic. Kaya ayun, successful naman yung mga dapat gagawin natin mga idol, at natapos na din at pati kaluluwa ko muntik na matapos. Kaya pabalik na ko ngayon sa garahe ko. Hindi ko na ipapasok tong kotse ko, baka kasi makita nyo mga Lamborghini ko sa loob. Google! Kaya mukhang yun lang muna lahat sa ngayon mga idol, at maraming salamat sa panunood at suporta sa inyong lahat, at kita-kita ulit tayo sa day 15 sa survival series natin dito sa CPM2. At hanggang sa muling pagkikita, paalam. Drop in the money pop shop for a lemon and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules eat it get a plums I'm a two I'm a cool when we get this no boo when I spend it they scared I didn't fuck again so really anyone nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking dope I'm a Buddha weed a sticking hate your motherfucking dope Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out.